Set up ba ito direct? Hindi, okay na. Okay na ba? Okay na yan. Ano sabihin? Pakilala ka lang, ministry, kasi lang ka sa church. Hello, my name is James Castro and 10 years na sa church na to and I'm a Pause mo na. Hi, I'm Brother Alvin Cabrera. Ako si Lorna Manson. Ako po si Eduardo Mansalapos. Ako ay si Luis Sanchez Emilio. Hello po, ako si Michelle Mansalapos. Ako po si Brother Nereng here, in short, Brother Boy. Gandang araw ho, ako po si Jasper Tatlas. Hello, ako nga pala si Lemuel Jabez Emiaco. Ilang taon na sa Church. church. At ako ngayon ay 19 years na sa JCC. 9 years na. Almost 20 years na po ako sa church. Mga 25 years na ako sa church. At most 6 years na po na active member ng church ko. 25 to 26 years na. 20 years na ako nandito. So, yun. At 26 years na po ako. Magting 26 years na po ako sa Jubilee in Christ Christian Church. So, yung nagpakilala po sa akin ng Panginoon is yung mother ko po. Mas nauna po siyang makonvince na itry pong magsimba sa born again Christian po since dati din po kaming Catholic din po. So, siya po yung nag-encourage po sa amin na magsimba po dito po sa Jubilee in Christ. Through sa Bible study sa Real Garments, pinabaho. Then sa pag-iikayat na rin ni Brother Ernie kasi siya yung nagpupursue talaga na. Kasi isa nga akong pastor's kid, anak ako ni Pastor Sammy. So, baga yung mga turo ng Bible, mga Bible stories, mga verses, parang yun yung binibigay sa amin bilang bata. Nakilala ko po ang Panginoong Hesus nung buhat po nung tanggapin ko sa puso. Dahil nag-visitation yung mga miyembro dito, nung mga panahon na yun, meron silang ministry ng visitation, sila Brother Boy, sila Brother Edward, sila Brenda, at may mga iba pa silang mga kasama. Nakilala ko ang Panginoon sa maturity ko. Noong 2014, nag-start ako ng ETS sa church. Nakilala ko Panginoon sa pamamagitan ng aking asawa, si Sister Ana. Bali siya ang unang naging Christian. Ngayon, unti-unti na isinama niya kami at nabago at doon po nakilala ang ating Panginoon. Nakilala ko ang ating Panginoon through Sunday schools nung nasa province pa ako. At nagpatuloy ito nung pumunta ako ng Maynila. Saan nakilala ko namin ang isang Chinese na customer na nakikita ko. At siya po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa Panginoon pa rin ako. Marami nagbago simula nung makilala ko Panginoon. Una, nagkaroon ako ng guide sa buhay ko kung paano ka mamuhay bilang Kristiyano at saka bilang hindi Kristiyano before. Yung aking pamumuhay, talagang 160 na kumbaga nabaliktad. Ako ay masungit, ako ay kuripot, pero nung nakilala ko ang Panginoon, ito ay nagkabaliktad. Mainitin ang ulo at konting problema, agad-agad kong nawawala ako sa sirkulasyon ng isip. Dati mainit na ng ulo ko, dati hindi ako nagpapatawad, dati babaero. Pero yun yan, ang makilala ko ang Panginoon talaga. Nabago ko yung mga bagay na gawin ng mga kasalukuyan. Bilang kabataan, pinaka-prone po doon yung hindi ko alam kung saan ako dapat patungo. Kasama na rin doon yung pananaw ko sa buhay na yung pagtanaw ko sa hinaharap ko. Pananaw ko kung ano ang Panginoon. Kasi dati kilala mo lang sa pangalan. Pero ngayon, mas kilala sa personal na pamamagitan. Patuloy akong binabago ng Panginoon sa way ko mag-isip sa buhay. Yung direction and yung identity ko yung pinaka nagbago simula nung makilala ko po si God po.
May church yung nagbunat sa akin dahil nag-start ako sa ETS. Natuto ako mag-aral ng salita ng Panginoon. Sobrang dami ko pong natutunan. Sobrang daming mga inspiring stories. May mga ministry na. Tapos may mga prayer meeting, may mga continuing Bible study. Kung saan, mas nakilala ko yung kung sino yung Diyos na sinasamba ko ngayon. Kung wala ang church, hindi ako siguro ganito ngayon unlad yung aking paniniwala, pananampalataya, hindi ganito kalalim. Church yung mag-aapay sa akin kung paano ka magbabago. Spiritually, sa prayer, lalo na si Pastor, malaki din na itumingin sa akin. Nagkakaroon ako ng gabay sa mga desisyon ko sa buhay. Para gumalaw ako na bilang isang Christian. Memorable experience ko sa church, siguro yung baptize. Kami kasi ako at ang aking buong pamilya, aking asawa, aking mga anak, ay sabay-sabay kami baptize. Na-involved ako sa persecution. So, masaya kasi yung na-involved ko, lalo na yung sa gawain ng church na kung saan aawitan mo siya, kung sasalamatan mo siya. Yung mga fellowship na iba't ibang tao ang makikilala, mga church member. Tuwing linggo, ganyan. Tapos the Iron Man. Yung mga ganong tungkol sa Bible na mapag-usapan. Pati rin yung Bible study, memorable talaga siya kasi nakakapag-share tayo ng Word of God. Last year lang, nung mabaptize ang aking biyena at ang aking tita, talagang ako pa naman yung na-assign na mag-assist sa kanila. So, habang binabaptize yung aking biyena at aking tita, talagang hindi mapigilan yung aking lupa. Talagang tuloy-tuloy na kuwan ko. Nung nag-start ako nasama sa presentation ng youth, Christmas yun, nag-team up kami ni Jabez. Sobra ako naging creative, tsaka nahasa talaga yung pagiging Christian. Lahat po ng mga camp na na-attendan ko na yun ay sobrang memorable po since grabe din po yung pag-change po ng buhay na nangyayari po doon. Nagka-bilog-bilog kami noon, nag-circle, tapos nag-sharing ng kung anong gusto namin sa buhay. Basta isang part dun is naiyak ako kasi parang gusto kong magkaroon ng part sa church. Na hindi yung tipo na parang, ay gusto kong mapansin. Pero gusto kong, Lord, gamitin niyo rin po ako. Doon po nag-immerse ako and yung paligurado yung iba din naman po mga kabataan. Doon po nila mas nakikilala si Christ. Panginoon, salamat po sa karunungan na binibigay niyo sa akin. Pinag-pray ko sa church na ang bawat isa ay magkaroon ng pagmamahalan, pagbibigayan, at higit sa lahat, ang bawat isa ay magtulungan. Nawa ay nagiging matatag at church at hindi maghati-hati ang mga membro at patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Pagkaroon ng unity, pagkakaisa ng mga church members, tapos matagdagan yung mga iba pang ministry ng church. Baka sa dako roon. Kung marami ng miyembro ay magkaroon tayo ng second service sa isang Maging marami ang maging disipulo ng ating simbahan, siyempre. Kasi hindi naman nakikita yung tagumpay ng isang church sa marami lang na miyembro. Dapat, hindi lang maraming miyembro, pati maraming disipulo. Plus, pipray ko at pinulook forward ko sa ating simbahan, siyempre. Magkaroon pa tayo ng maraming matrain ng mga disipulo para sa continuity ng ating simbahan. Na ang lahat ay ma-involve. Hindi lang attendee, kundi magkaroon ng ministry ang bawat isa. Sana lumaki pa yung church natin, magkaroon tayo ng event na tayo yung nag-handle, magkaroon tayo ng iba't ibang church na mai-invite natin. Hindi lang dumami yung congregation natin. Gusto ko rin na hindi na sa quantity, but sa quality ng maturity ng being Christian. Mag-excel sa pananampalataya natin na mag-init pa tayo lalo sa pag-encourage sa bawat isa sa pagbabahagi ng kanilang salita. Magtulungan sa magkaroon ng pagtitiis sa bawat isa sa pagiging magkakapatid sa Panginoon. So, syempre, mas masaya po na mas lumaki pa po tayong church, mas dumami pa po yung mga mas naniniwala sa Kanya at yung leaders po, volunteers, and
yung mga gusto pang mag-serve sa kanya kasi masaya pong magpuri, masaya pong sumamba na mas madami po, and mahikayat pa din po yung iba ko pa pong mga kapamilya po. And syempre po, to be surprised, I'm looking forward na mas ma-surprise pa kung gaano siya kadakila. I can't wait na mas ma-surprise ako sa mga gagawin pa po niyang miracle sa simbahan nito sa buhay ko po. Happy 27th year anniversary. 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 Happy 27th year anniversary Jubilee in Christ Christian Church.